1, 2, 3. Okay na yung bangs ko. Okay ba tayo dyan? Pressure pala to. Ano, nakita ba yung butas-butas na mukha ko? Hindi na. Joke lang. 1, 2, 3. Hi, have a nice day. I'm James Galvez. I'm already 33 years old. And I live in Barangay Pook, South Belfort, Santa Rosa City, Laguna. I am running a business. Ano po yung business na yan? Fried chicken business. Saya ka po ba sa business mo? Kung ang sa feelings ko, syempre naman, ako'y masayang-masaya sa business ko kasi marami akong natutunan dito. Pag nagbi-business ka, talagang hindi yan yung pag inisip mo, ginawa mo, smooth agad. So, dumaan ako sa proseso, naranasan ko yung kasiyahan, may kalungkutan, pero the majority is masaya ako sa ginagawa ko. Bukod sa paghahanap buhay, syempre ako ay part din po ng ministry under Jesus aking Panginoon. Na-confirm ko sa sarili ko na meron akong masterpiece o spiritual gift na bigay ni Lord ay yung sa music, evangelism, pagiging matyaga sa ministeryong ipanagkaloob ng Panginoon. Yan. Last question. Ano po ang message niyo sa mga gusto maglingkod pero wala akong sacrifice ng oras at mag-maximize ng oras nila para sa Panginoon? Yun, very good question niya kapatid na Julian Kenneth Manabat. Okay lang ba yan? Ito talaga, direct message ko na sa inyo. So, bilang ako, naghahanap buhay at the same time, naglilingkod. So, huwag tayo matakot mag-sacrifice ng oras at panahon, ating mga talento na binigay ng Lord. Ako, na-experience ko na ngayon, isa akong negosyante at isa akong servant ng ating Panginoong Jesus. So, pinakamapayo ko sa inyo, kaya mo ng 50-50, better. Kung 70-30, pwede rin. Basta may time pa rin, wag lang zero time. Salamat talaga sa Panginoon kasi nakakatayo ako sa kanyang ministeryo at the same time pinagpapala niya ako financially. So, peace yo. God bless sa ating lahat. Hi, my name is Ruth May Amnita, 23 years old from Santa Rosa, Laguna. Parehas. Ano po yung mas napagdalanan ng oras? Parehas na pag-review at the same time nagpe-freelance din ako. Ginagawa mo sa Yung isa related sa profession ko which is sa accountancy and yung isa naman ay sideline. Opo. Maliban sa pag-aaral at pag-freelance, nagmi-ministry din ako dito sa Jesus sa aking Panginoon. Ngayon po, nasa dance ministry ako. Actually, I am Vice Chairman ng Dance Ministry sa Phase 1 Dita. Balance lang, accountancy, bago-balance lang din. May maglalaps talaga sa schedules, pero kayang-kayang i-manage yung time. Basta alam natin kung yung dapat na gawin at ano yung dapat na i-priority. ano yung message mo sa mga tao gusto maglingkod pero parang Sundin nila kung ano yung tinitibok ng puso nila. Naging member ako ng ministry nung bata pa lang ako, nasa dance ministry na ako, children ministry, broadcasting ministry, at ngayon bumabalik ako bilang dancer. Unahin natin yung paglilingkod natin sa Panginoong Jesus. Kasi naranasan ko na before na unahin or i-priority yung pag-aaral ko at sobrang daming challenges na to the point na sinubok na din yung pananampalataya ko. At ngayon, mas pina-priority ko yung makapaglingkod ako sa Kanya. Sabi nga sa Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. So kung ano man yung mga gusto natin sa buhay, gusto nating mag-aral, gusto nating magtrabaho para kumita, gusto nating mag-aral para makuha natin yung mga profesyon or yung knowledge sa pag-aaral. Pero mas i-priority natin yung paglilingkod sa Panginoon kasi lahat naman ng ito ibibigay ng Panginoong Jesus once na sumunod tayo sa Kanya. Sige, rinig ang daldalan nyo. Hi!
Ako si Jedy Belandres, 25 years old at nakatira sa Barangay Pook, Santa Rosa, Laguna. Graduating pero nagtatrabaho. Nagtatrabaho ako sa Attorney Miguel C. Castillo Law Office and Notary Public. So, sa sa Binyan. Notary Public, nagna-notarize kami ng mga documents, then nagka-cater ng mga inquiries ng mga clients, tapos kami na rin yung gumagawa ng mga reports everyday, gano'n siya. Ano man? Mga ginagawa ko, pera sa work tsaka sa studies, ginagawa ko yung responsibilidad bilang isang anak, ata. Tapos, natutulog. Since graduating na kasi ako, tapos nagtatrabaho, so mas marami din yung time ko sa ministry. Ngayon kasi ang hinahandle ko ngayon ay broadcasting ministry, tsaka children ministry. Kung sa live stream kami nag-ooperate, kami na rin yun doon sa social media. Sa children's ministry naman na yun, nag-handle ng mga bata, tapos nagtuturo. Ang message ko sa kanila, syempre, halimbawa gusto nilang pumasok sa ministry, kailangan talaga nilang i-sacrifice yung oras nila. Kailangan nilang ma-maximize. Pag may ministry kasi, hindi lang naman siya dito lang sa church. Hindi mo rin siya gawin outside ng church. Magitan ng pagtuturo ng kanyang salita, katrabaho, halimbawa pag nasa work, ng pag-share ng kung ano yung kabutihan ng Panginoong Hesus sa buhay mo, pwede mo rin siya i-share sa mga katrabaho mo. Serving other people, in a way na pinapakita natin yung pagmamahal ng Panginoong Hesus. So, ministry na rin siya. Katulad na sinabi sa kanyang salita, whatever you do it for the glory of God. So, yun din, gawin din nating priority talaga ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Kasi, hiwalay at malayo talaga sa Kanya, wala tayong magagawa. At sinabi rin naman sa Proverbs na commit to the Lord all your ways. So, ibig sabihin nun, lahat ng mga gagawin natin, kailangan committed tayo sa Panginoong Hesus. Maglingkod ka. Maglingkod ka. Itatanungin mo muna ako, syempre, anong pangalan ko? Nakabano kayo, nawawala sa isipo ko yung sasabihin. I'm Vanessa Galero, 24 years old, nakatira sa East Drive Village Subdivision, Barangay Pook. Nag-work sa Metro Drug Incorporation sa Makabling. May part na nagko-call ako and nagpo-process ng order. Sa ngayon, to be honest, hindi. Nag-resign na yung kasama ko, so lahat ng task sa akin napunta. Pero sabi ko nga, para sa family, gagawin mo. Kahit ayaw mo, pipilitin mo pa rin. Araw-araw. Bukod sa work mo at stress mo sa trabaho, saan ka pa naglalaan ng oras? Bilang part din ako ng ministry, dun sa dance ministry nga. So, kailangan talaga is may time ka pa rin sa Lord kasi kailangan napaglilingkuran mo yung Panginoon Jesus sa araw ng rest day mo, ganun. Ano po ang message mo sa mga tao sa Lord na nakakapag-sacrifice ng oras mo para sa Kung gusto mo talaga maglingkod sa Panginoon, marunong ka ding mag-time management. Katulad nga sabi ko, nag-work ako every Monday to Friday. Then Saturday, kasi alam ko naman na may gawain every Saturday din, is sa umaga pa lang, ginagawa ko na yung mga dapat kong gawin, like paglilinis ng bahay, paglalaba. Para sa hapon, meron akong free time para umattend sa mga gawain para sa Panginoon, like Bible study. Then, pag every Sunday naman, syempre alam ko naman yung iba, hindi available. Pero kung talagang nais mo maglingkod sa Panginoon, is gagawin mo siya ng way para maka-attend ka sa gawain ng Panginoon Jesus. Kasi yung paglilingkod sa Panginoon, talagang marirealize mo na worth it lahat ng ginagawa mo, lalo na kapag para sa Panginoon Jesus. Kaya tayo, kahit gaano pa tayo ka-busy, kahit ano pa man yung mga nangyayari sa atin na mga problems na para hindi tayo matin sa mga ganong gawain para sa Panginoon, lumapit pa rin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ayun, habang bata pa lang tayo, hayaan natin na bigyan natin ng oras yung Panginoong Jesus. Kasi ayun lamang yung nais ng Panginoong Jesus sa buhay natin, na paglingkuran natin siya sa kabila ng mga ginagawa nating kabisihan.
Kaya kayo, mga nanonood, ini-encourage po kayo na tayo magpuri sa Panginoon Jesus habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Dahil alam ko na lahat ng ginagawa nating pagpapagal para sa ating Panginoon Jesus is worth it. Kaya kayo, kung gusto niyo sumali sa dance, magsabi lang kayo. Or kahit sa anumang ministry, like music ministry, dance ministry, youth ministry, young ministry, sa ushering ministry, is willing na willing po namin kayong i-accept dahil naniwala kami na ang paglilingkod sa Panginoon at the end of the day, magiging worth it talaga dahil ang Panginoon yung inuuna mo sa iyong buhay. Kaya ano pang inaantay mo? Maglingkod na!